Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post na ang balita ngayon, 34 minutes. Sabi dito, Trump all praise to Marcos Jr. after getting insulting 1% loss. Yung 19-0. Pagkasunduan nila sa Amerika, ang mga produktong dadalhin natin sa US, ibebenta 19% ang buwis. Samantalang ang US, 0. Negotiator. Tough negotiator daw si PBBM. Yung 20% na taripa dati, na ipababa ni PBBM, naging 19%. Kaya, all praises. Igiatik-atik na ni President Trump ang ating presidente. Ito yung sabi ng presidente ng US kay PBBM, he is a strong negotiator. He loves your country. I used to like him better now. I used to like him better than now. He is too tough. Masyado matigas ang ating presidente sa negotiation. Okay. Ngayon, binabatikos na siya. Okay. Mga senador, yung alam ko maraming magre-react nito. 4 na senador pa lang ang bumira. Si Senator Lacson, anong sabi niya? It's the worst of an insult that can be thrown by a host to his guest. Malaking insulto, sampal sa mukha, sabi ni Senator Lacson. It's time for us to look for a trading partner. And I agree with Senator Lacson. Si Senator Amy naman, ang super ate, anong sabi niya? Eksperto ka man o hindi, ordinaryong mamamayan, yung 19-0 na usapan, talagang kawawa tayo. Paano tayo mananalo dyan? So, pangatlo, si Senator JB Ejercito, sabi niya, sobrang dihado tayo nito. Akala ko ba, little brown brothers tayo? Bakit palagi tayong naiisahan ng mga Amerikano sa ganitong mga kasunduan? 3 pa lang sila na senador ang nabasa kong comment. Si Attorney Guanzon. Grabe ang kanyang comment. Anong sabi ni Attorney Guanzon? Di weak ka, mahina ka. Di mo kayang ilaban yung patas na desisyon para sa mga Pilipino. Sayang ang gastos. Ito, magbasa tayo sa comments yung mas detalyadong comment ni Attorney Guanzon. Mahina, sayang ang gastos. Guanzon binanatan si Marcos Jr. sa US tariff issue. Dismayado si dating COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos dumistansya si Pangulong Marcos Jr. na sagutin kung makatarungan ba ang itinataw na 19% US tariff rate sa ilang export product sa Pilipinas. Ito pala ang palusot. Punta muna tayong palusot. Palusot ng Pangulo. Sabi niya, it is not my decision. You will have to ask whoever imposed the 19% tariff how they will justify it. I could not answer. Palusot. Wala daw siyang kinalaman Ito, ang banat ni Attorney Guanzon, sinight niya ang Indonesian President. Sandali Indonesian President. Load lang daw ang gastos ng hindi pa na nasa yun. Sorry. Sabi ni Attorney Guanzon, ang Indonesian President, dati ang
ang tariff nila galing sa US government 33%. Ang Indonesian president tumawag lang. Hindi siya nagbiyahe papuntang Amerika with lahat ng gastos ng Indonesian taxpayers. Tawag lang. O after tawag, anong nangyari? Nakaya ng Indonesian president na maipababa ang 33% tariff o buwis sa 19%. Yun ang punto ni Attorney Guanzon. Mahina ka, sabi niya. Sayang lang ang gastos. Which is correct. Magkano ang gastos ng taong bayan sa biyahe nila sa US? Ganun lang pala. 1% lang ang discount. Tapos, zero tariff ang US products. Plus, libre pa sila gamit sa mga facilities natin. EDCA sites, plus manufacturing plant ng ammunition, plus magdadala sila ng karagdagang US missiles and unmanned weapon systems. Yung ito ng Pilipinas ang kanilang forward operating base sa kanilang paghahanda sa away nila with China sa posibleng giyera over Taiwan. Ito na, ginagamit tayo ng mga Amerikano. Parang, sana, God save the Philippines. Sana hindi mangyari. Kailang baka mangyari, magiging Ukraine 2.0 tayo. Proxy war tayo ng US sa giyera nila with China. So, matindi. Asa naman itong mga... So, ano ba? Giatik-atik na lang ni President Trump ang ating presidente. Yon ang comment ng karamihan kasi well-respected daw si PBBM dito. Anong well-respected? Anong trust rating niya? Nainis na nga si Auntie Claire nung tinanong siya ng media na 60% ang trust rating ni VP Sara. Samantalang si PBBM napakababa, 48%. Ano bang gagawin ng administrasyon para namang tumaas ang rating ni Presidente at makadikit o makapantay kay VP Sara? Anong sagot ni Auntie Claire? Ay, basta trabaho lang kami ng trabaho. Trabaho lang. Wala mga rating. Paano well-respected? Mindanao. Yung Pulse Asia na survey, 3% lang ang trust approval rating ni PBBM sa Mindanao. Pagkatapos yung ginawa nilang pang-kidnap kay PRRD, yan ba ang well-respected? O siguro, kayo sa Luzon, Ilocano ako. Kaya lang, wala na. Dati, ang taas ng tingin ko sa mga Marcos. Ngayon, I'm sorry, wala na. Never to Marcos again. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa sa channel na ito. Nakakatulong kayo sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Uy, salamat kayo. Sponsor ani nga asin sa labos sa kanan sa Ginoo. Ay nakabalay na gyud. Ada ka dia? Kicem kada basta ni. Masih di Japon. Jangan tolak aneh. Bisa ke Japon. Ini teratain. Japon kanai.
Ini loh, ini talaga. Ah, Ini kemudian sa amin si. mm. Salamat gid kayo sa tanan nga karon nga pagkabuaning sin nakauman na gid ko. Oo. O salamat sad sa nag-sponsor ani. Nga nakapakauman na gid ko sa akong balay kay na atupan na gid. Oo. So salamat kaayo. O salamat sa tanan. Oo.